May isang bagay na mas masama pa kaysa sa magkaroon ng kanser sa edad na 17. Ang magkaroon ng ina na naniniwalang kailangan mong magkaroon ng pakikisalamuha dahil dito. Kaya ako napadpad sa tinatawag nilang Literal Heart of Jesus, na sa totoo lang ay pangalan lang na ibinigay ng aming support group leader sa basement ng simbahan kung saan 12 kaming nakaupo sa bilog. Hindi kami mga santo. Kami mga nakaligtas, patuloy na lumalaban at malapit ng maging bahagi ng estatistika. Si Patrick, ang palaging masayahin naming leader, ay nagsimula sa dati niyang pananalita tungkol sa tapang at pag-asa, na lalong nagpatulak sa akin na gusto kong lumubog sa aking plastic na upuan at maglaho na lang. Humuhuni sa tabi ko ang tangke ng oxygen, ang lagi kong kasama kahit hindi ko inimbitahan. Tahimik kong binibilang ang bawat hininga bilang tahimik na pagtutol sa obligadong sharing time ng grupo. At biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Augustus Waters na para bang siya ang may-ari ng lugar. Matangkad, payat, medyo magulo ang maitim na buhok at may niting walang paghihingi ng paumanhin sa pag-iral nito. At saka ko nakita ang prosthetic na binti. Ang paraan ng kanyang paglakad na may bahagyang kumpas na para bang matagal na niyang tinanggap ito. Umupo siya sa tapat ko. Ipinakilala ang sarili sa isang malat tetro na kilos. Augustus Waters, osteosarcoma, nasa remission. Nandito dahil sinabi ng kaibigan kong si Isaac na mabuti ito para sa kaluluwa. Nang ako na ang magpakilala, sabi ko, Hazel Grace Lancaster, thyroid cancer, may metastasis sa baga. Nandito dahil napapasaya nito ang nanay ko. Tumawa siya at hindi iyon tawa ng awa, totoo iyon. Pagkatapos ng meeting, inihatid niya ako sa kotse ng nanay ko. Parang pangalan ka ng isang bida sa isang dakilang kwento ng pag-ibig, sabi niya. At parang pangalan ka ng isang trahedyang gawa ni Shakespeare, tumugon ako. Sandali kaming tumigil. Humihinga sa pagitan ng tunog ng oxygen at naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman. Kuryosidad. Ang pangalawang naming usapan ay nangyari sa bahay niya. Inanyayahan niya akong manood ng pelikula, pero sa hindi ko alam na paraan, ay nauwi kami sa kwarto niya na napapalibutan ng mga tropeyo mula sa dating karera niya sa basketball na tinapos ng sakit. Dati kang atleta, sabi ko. Hanggang ngayon, sagot niya na nakangiti. Iba na lang ang laro ko ngayon. Sa mesa niya, may nakalagay na kahanang sigarilyo. Napasinghap ako. Seryoso? May kanser ka na tapos naninigarilyo ka pa? Kinuha niya ang isa, inilagay sa labi, hindi sinindihan. Metapora! Nilalagay mo ang bagay na makakapatay sa'yo sa pagitan ng ngipin mo, pero hindi mo binibigyan ng kapangyarihang patayin ka. Napairap ako, pero ngumiti rin. Ang arte mo. Salamat! Sagot niya na parang iyon ay papuri. Ikinwento ko sa kanya ang tungkol sa An Empiria Affliction, ang librong binasa ko ng hindi mabilang na beses. Hindi ito eksaktong librong tungkol sa kanser, pero naiintindihan nito ang kanser. Nagtatapos ito sa gitna ng pangungusap na parang bigla na lang tumigil ang may akda at umalis. Mahal ko ito at kasabay ding kinamumuhian. Nangako siyang babasahin niya ito. Hindi ako naniwala. Tumawag siya makalipas ang 2 araw. Hazel Grace, binasa ko na ang libro mo. At tama ka, henyo. Pero krimen ang ending. Iyon ang punto, sabi ko. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyari sa nanay ni Anna, giit niya. Pumunta tayo sa Amsterdam at tanungin natin mismo si Van Houten. Natawa ako. Oo nga naman, madaling-madali lang lumipad papuntang Europe kapag may mga tangke ka ng oxygen. Pero seryoso siya. Kinabukasan, sinabi niyang nag-apply siya sa Genie Foundation, ang parehong organisasyon nagpadala sa kanya noon sa Disneyland. Gusto niyang gamitin ang hiling niya para sa akin. Tinanggihan ko siya. Tinanggap niya ito bilang oo. At sa hindi ko alam na paraan, naaprubahan ng papeles. Hindi romantiko ang maglakbay ng may kanser.
Tinitigan ng mga taga-security sa paliparan ang oxygen concentrator ko na para bang puputok ito. Ang hangin sa eroplano ay tuyo at manipis, pinapahirapan ng aking mga baga. Pero nang lumapag kami, bumungad ang Amsterdam na parang panaginip. Mga kanal na kumikislap sa ilalim ng araw. Mga bisikletang dumadaan sa tabi ng mga pwesto ng bulaklak. Matatandang gusali na parang magkakayakap. Maganda ang hotel namin, may tanaw ng tubig. Pinilit ako ni Gus na magbihis para sa hapunan. Suot ko ang pinakamagandang damit na pagmamay-ari ko. Siya naman ay nakasuot at kurbata, parang galing sa lumang pelikula. Umupo kami sa isang restaurant na may salaming pader sa tabi ng tubig. Binigyan kami ng waiter ng libreng champagne. Hindi pa ako nakakatikim ng alak noon. Parang uminom ng likidong ginto. Itinaas ni Gus ang baso. Para sa magandang si Hazel Grace at sa di matinag na si Augustus Waters. Kinabukasan, pumunta kami kay Van Houten. Sa isip ko, si Van Houten ay isang matalino at mabait na taong nag-iisa na lumikha ng pinakatapat na kwentong nabasa ko. Pero ang taong bumukas ng pinto ay amoy alak at mukhang hindi natulog ng ilang araw. Hindi niya kami binati. Hindi siya ngumiti. At nang tanungin namin tungkol sa pagtatapos ng An Imperial Affliction, gumisi siya ng mapanlait. Fiction is fiction. Natatapos kung saan ito natatapos. Uminit ang mukha ko. Nanigas-sigas sa tabi ko. Handa na sanang ipagtanggol ako. Pero tuloy-tuloy lang si Van Houten tungkol sa kung paanong walang halaga ang mga tauhan at kung gaano kaming kamangmang sa pagkakaroon ng malasakit. Tahimik akong umalis, dala ang hiya, galit at pagkadurog ng puso. Tahimik na naglalakad si Gus sa tabi ko. Maya-maya, sabi niya, "Hindi mahalaga ang mga salita niya. Ang mahalaga kung anong ibig sabihin ng kwento para sa'yo." Kinagabihan, habang nakaupo kami sa tabi ng kanal, hinawakan ni Gus ang kamay ko. "Hazel Grace, bumalik na ang kanser ko." Hindi agad tumama ang mga salita. Dahan-dahan itong lumubog, mabigat at malamig. "Nasa buong katawan na," sabi niya. "Hindi ko sinabi sa'yo kasi gusto ko munang magkaroon tayo ng Amsterdam bago..." Hindi ko siya pinatapos. Hinalikan ko siya at nanatili kami roon, magkadikit ang noo, hanggang sa maramdaman naming walang hanggan ng gabi. Kinabukasan, pumunta kami sa Anne Frank House. Halos maubusan ako ng hininga sa pagakyat sa makikitid na hagdan, pero nandoon ang kamay ni Gus sa likod ko. Sa atik, muli kaming naghalikan, napapalibutan ng bigat ng kasaysayan at mga matang nakamasid. May pumalakpak. Tumawa ako sa gitna ng luha. Pagbalik sa bahay, lalong lumala si Gus. Ang lalaking minsang bumuhat sa aking paakyat sa hagdan ay kailangan na ngayong tulungan kahit papunta sa banyo. Tinatago niya ang pinakamasakit sa mga magulang niya, pero hindi sa akin. Isang gabi, tumawag siya na umiiyak. "Nadumihan ko ang sarili ko," sabi niya, basag ang boses. Pumunta ako sa kanya, nilinis ko siya, niyakap ko siya hanggang tumigil ang paninginig. Ang pag-ibig ay hindi lang magagandang sandali. Ito rin. Hiniling niya na sulatan ko siya ng eulogy. "Mas magaling ka sa mga salita," sabi niya. At gusto kong marinig ito habang buhay pa ako. Isinulat ko kung gaano siya katapang, kung gaano ka ridiculous ang kanyang mga metapora at ang pagtanggi niyang maging maliit sa mundong pilit siyang pinaliliit. Ngumiti siya nang basahin ko ito. Basang-basa ang mga mata. Pumanaw siya noong Agosto. Sa libing niya, binasa ko ang parehong eulogy. Matatag ang boses dahil iyon ang gusto niya. Hindi ako umiyak, hindi noon. Pagkatapos, lumapit si Van Houten. Sobryo siya ngayon at tila nahihiya. Iniabot niya sa akin ang isang nakatiklop na sulat. Mula kay Gus. Sa sulat, isinulat ni Gus kung gaano niya ako minahal, kung paanong ang sakit ay nararapat maramdaman, pero ganoon din ang pag-ibig. Sinabi niyang binigyan ko siya ng isang babay na mas mahalaga pa kaysa sa walang hanggan.
hawak ko pa rin ang sulat na iyon. Minsan, kapag masakit huminga at mabigat ang hangin, iniisip ko siyang nasa tabi ko, nakangiti ng nakapaling. Okay? Sabi niya. Okay, pabulong kong tugon.